magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Happy Sabbath Day. Happy Sabbath po, Pastor Happy Jerry. Sabbath po, Pastor. Happy po. Happy Sabbath, Good Pastor. Good morning po. Happy Sabbath. Happy Sabbath sa lahat. First morning. Happy God first morning po. Happy Sabbath. Yeah, puno ng energy mga kapatid. Tayo ay natulog at muling gumising sapagkat tayo ay sinustain ng ating Panginoon. Mga kapatid, si Brother Edmond ay nag-post ka na ba ng ating program? Brother Edmond, sino ba ang ating host ngayon? Yes po, Pastor. Si Pastor Mark pa rin po, kaya lang nasa biyahe po yata sila, Pastor, Baguio. Alright, sige, alam mo na ang kasunod niyan. Ikaw na. Opo, Pastor. Okay. Salamat po, Pastor Jerry. Take it away. Yeah. Okay po. Good morning. Happy Sabbath po mga kapatid. At ngayon po ay December 27. Ilang tulog na lang ay matatapos na po tayo sa 2025 at sasalubungin po natin ang taong 2026 po rin ng Panginoon. So ngayong umaga, bago po tayo magpasimula, atin pong simulan ang ating pong programa, ang ating pong paglilingkod, ang ating pong pagsamba sa isang panalangin. Tayo pong lahat ay manalangin mga kapatid. Dakila, mapagpala po naming Ama, aming Diyos. Maraming salamat po Panginoon sa isa naman pong umagang ito ng araw po ng Sabat. Patuloy po kaming ginising. Binigyan kami ng pagkakataon upang mabuhay at taglay namin ang buhay at kalakasan sa napakagandang umagang araw po ng Sabat na ito. Ipinapainan lang po namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat Panginoon sapagkat patuloy niyo po kami binigyan ng pagkakataon na magsama-sama pong muli dito po sa platform na ito kasama po ang aming po mga kapatid sa Zoom, gayon din sa Facebook at sa YouTube. Panginoon, saan man po kami naroroon, ano man po aming kalagayan, katagpuin kami ng inyong pong banal na Espiritu at patuloy kaming basbasan, palain, Panginoon, sa araw na ito, sa araw po ng Sabat at patuloy kaming samahan sa aming pong pag-aaral, sa aming pong pagbabasa, sa aming pong pakikinig ng inyong pong mga salita at makakaransan po ng aming po mga kapatid na magbibigay sa amin ng ibayong inspirasyon at magpapatibay pa pong lalo sa aming pong pananampalataya. Panginoon, dalangin po namin na kami po inyong samahan sa aming pong pagpasimula hanggang sa pagtatapos at patuloy na maingatan po namin banal ang araw po ng Sabat na ito. Patuloy po kaming nagsasama mo sa inyo, Panginoon, sapagkat alam po namin na wala po kaming pasisimulan, wala po kaming magagawa, wala po kaming matatapos kung wala po kayo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Pakalinisin po kami, patawarin kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. At muli ay amin pong dalangin ng aming mga kapatid na wala pa rito, Panginoon, ano po ang kanilang kalagayan ay katagin sila at makasama po namin sila. At sa mga kapatid po namin na makakasumpong po nito sa social media, ano man pong oras po nila ito mapakinggan, mabuksan at mapanood, ay katagpuin din po sila ng mapayapa ang pamumuhay at maunawaan at maisa puso po nila ang mga mensaheng kanila pong maririnig at tanggapin po nila kayo bilang kanilang pong personal at kapagligtas. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ngayon pong umaga mga kapatid, makasama po natin si Pastor Jordan Avenilla sa pagbabasa po ng 1 Samuel chapter 19. Nasa Samuel 19 na po tayo mga kapatid. Ano po ang mangyayari? Saan po hahantong ang inggit, ang galit ni Saul kay David? At yan po ay atin pong pag-uusapan mamaya po. Ihanda po natin ang ating po mga refleksyon, mga takeaways sa kwento po nito sa 1 Samuel chapter 19. At sa Lest We Forget po ay makasama po natin si Brother Victor Garcia. At sa Peace and Thanksgiving naman po ay si Brother Donnie Lustre at Pastor Nelven Alavanza. So yan po ang mga kasama po natin ngayong umaga. So tawagin na po natin si Pastor Jordan sa pagbabasa po ng ating pong 1 Samuel chapter 19. Diyan na po ba siya? Pastor Avenilla.
Okay, wala pa po ah. Wala pa po. Wala pa po si Pastor Jordan. Sino po ang nais na mag-volunteer na magbasa po ng 1 Samuel 19? Inihilingan ko po yung mga kapatid po natin kasama po natin dito para maiba naman. Para makita po namin kayo. Sino po ang nais na magtaas ng kamay lang po? Volunteer. Magbabasa po. Sino po yung mas malinaw ang mga mata dyan? Jordan. Wala po eh. Okay. Wala po. Ako na po. Ayun. Ayun. Sabi ko na meron dyan eh. Sige. Brother Moises Canlas, paglingkod po ninyo ang pagbabasa ng 1 Samuel 19. Salamat po. Sige po. Ganito po ang sinasabi, chapter 19, 1 Samuel. At nagsalita si Saul kay Jonathan na kanyang anak at sa lahat ng kanyang mga lingkod na kanilang patayin si David. Ngunit si Jonathan na anak ni Saul ay naliligayang mainam kay David. At isinaysay ni Jonathan kay David na sinasabi, "Pinagsisikapan ni Saul na aking ama na patayin ka. Ngayon nga'y sinasamo ko sa iyo na mag-ingat ka sa kinaumagahan at manatili sa isang lihim na dako at magtago ka. At ako'y lalabas at tatayo sa siping ng aking ama sa parang na iyong kinaroroonan. At ako'y makikipag-usap sa aking ama tungkol sa iyo. At kung may makita kong anuman, ay aking sasaysayin sa iyo." At nagsalita si Jonathan kay Saul na kanyang ama ng mabuti tungkol kay David at sinasabi sa kanya, "Huwag magkasala ang hari laban sa kanyang lingkod na si David, sapagkat hindi siya nagkasala laban sa iyo. At sapagkat ang kanyang mga gawa ay naging mabuti sa iyo, sapagkat kanyang ipinain ang kanyang buhay at sinaktan ang Pilisteo at gumawa ang Panginoon ng dakilang pagtatagumpay sa ganang buong Israel. Nakita mo at nagala ka. Bakit nga magkakasala ka laban sa walang salang dugo na papatayin si David nang walang anumang kadahilanan?" At dininig na Saul ang tinig ni Jonathan at sumumpa si Saul, "Buhay ang Panginoon, siya'y hindi papatayin." At tinawag ni Jonathan si David at isinaysay ni Jonathan sa kanyang lahat ng mga bagay na iyon. At dinala ni Jonathan si David kay Saul at siya'y lumagay sa kanyang harap na gaya ng dati. At nagkaroon muli ng digma at lumaban si David at nakipaglaban sa mga Pilisteo. At pumatay sa kanila ng malaking pagpatay. At sila'y tumakas sa harap niya. At isang espiritong masama na mula sa Panginoon ay sumakay sa Saul nang siya'y nakaupo sa kanyang bahay, natangan niya ang kanyang sibat sa kanyang kamay. At tumugtog si David sa pamamagitan ng kanyang kamay. At pinagsikapan ni Saul na tuhugin ng sibat si David sa dingding, ngunit siya'y nakatakas sa harap ni Saul at ang kanyang tinuhog ng sibat ay ang dingding. At tumakas si David at tumahan ng gabing yaon. At nagsugo si Saul ng mga sugo sa bahay ni David upang siya'y patayin, upang siya'y bantayan, at siya'y patayin sa kinaumagahan. At sinaysay sa kanya ni Mikal na asawa ni David na sinasabi,
Kung di mo ililigtas ang iyong buhay ngayong gabi, bukas ay papatayin ka. Kaya inihugos ni Michal si David sa isang bungawan at siya yumaon at tumakas at tumanan. At kinuha ni Michal ang mga terap at inihiga sa higaan at nilagyan sa ulunan ng isang unan ng nabuhok ng kambing at tinakpan ng mga kumot. At nang magsugo si Saul ng mga sugo upang dakpin si David, kanyang sinabi siya'y may sakit. At nagsugo si Saul sa mga sugo upang tingnan si David na sinasabi, ipamanhik ninyo siya sa akin, ipanhik niyo siya sa akin na nasa kanyang higaan upang aking patayin siya. At nang pumasok ang mga sugo, narito ang mga terap at nasa higaan, pati ng unang buhok ng kambing sa ulunan ni Leon. At sinabi ni Saul kay Michal, bakit mo ako dinaya ng ganyan? At iyong pinaalis ang aking kaaway. At sumagot si Michal kay Saul, kanyang sinabi sa akin, bayaan mo akong yumaon, bakit kita papatayin? Nang hula ang mga sugo ni Saul, no? Sabi rito sa 18, si David nga ay tumakas at tumanan at naparoon kay Samuel sa Rama at sinaysay sa kanya ang lahat ng ginawa ni Saul sa kanya. At siya at si Samuel ay yumaon tumahan sa Nadyot at nagsaysay kay Saul na sinasabi, narito si David ay nasa Nadyot at sa Rama. At nagsugo si Saul ng mga sugo upang dakpin si David at nang kanilang makita ang pulutong ng mga propeta na nanganguhula at si Samuel ay tumatayong pinakapangulo sa kanila. Ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa mga sugo ni Saul at sila naman ay nanganghula. At nang may saysay kay Saul, siya ay nagsugo ng ibang mga sugo at sila naman ay nanganghula. At si Saul ay nagsugo uli ng mga sugo ng ikatlo at sila man ay nanganghula. Nang magkagayay na poron din naman siya sa Rama at dumating sa dakilang balon nasa Soko. At siya'y tumanong at nagsabi, saan naroon si Samuel at si David? At sinasabi ng isa, narito sila'y nasa Nadyot sa Rama. At siya'y naparoon doon sa Nadyot sa Rama. At ang Espiritu ng Diyos ay dumating din sa kanya. At siya'y nagpatuloy at nang huhula hanggang sa siya'y dumating sa Nadyot sa Rama. At siya rin naman na may naghubad ng kanyang mga suot. At siya man ay nanghula sa harap ni Samuel. At nahigang hubad sa buong araw na yaon at sa buong gabing yaon. Kaya't kanilang sinasabi, pati ba si Saul ay nasa gitna ng mga propeta? Dito po nagtatapos mga kapatid. Amen. Dahil Amen. Amen. refleksyon po, patuloy na sapagkat si Haring David ay pinili, pinahiran, ay ang Diyos din mismo ang gumagawa sa kanyang buhay para siya po ay ingatan. Biruin niyo po yung makakita ka ng isang matalik na kaibigan na sabi handang mamatay para sa kaibigan, anak ng hari. Paanong at siya po yung mismong nagliligtas, pati yung kanyang anak na babae na naging asawa ni David ay ginagamit din ng Panginoon para iligtas yung kanyang asawa na si David. So nung nasa Michal sila, siguro ito makasaysayan po itong Nadyot Rama na ito, yung tabi rito, Nadyot Rama, ay siguro ay pagpalagay na natin isang banal na lugar ito, no?
O ito ay makasaysayan sa kanila, lalo na sa mga propeta. Baka ito'y paaralan ng mga propeta. O makailan siyang magsugo doon ng mga lingkod para si David ay hulihin o puksain o patayin. Pero pati yung kanyang mga sinusugo ay nanganguhula. Ibig siguro sabihin nag-aaral sila ng mga hula ng Diyos sa pangunguna ng ating propeta na si Samuel. Yun nga, dito nga sa bandang huli, pati si Saul nang hula rin, Siguro ba yan sa pag-aaral ng mga propeta, nakikinig sila. Baka nagdi-discuss si Samuel kung ano-ano yung mga inaaninaw ng Diyos sa kanila. Siguro nadala rin itong si Haring Saul, at ang pinag-aaralan ay banal na mga hula ng Panginoon. Sabi nga rito, naghubad pa siya ng damit no? At nahiga. Sabi ron, hanggang matapos yung pag-aaral ng mga propeta nung gabi na yon, sinasabi. At ang sabi rito, at siya rin naman ay naghubad ng kanyang mga suot, at siya man ay nanghula sa harap ni Samuel, at nahigang hubad sa buong araw na yon at sa buong gabing yaon. Kaya't kanilang sinasabi, pati ba si Saul ay nasa gitna ng mga propeta? Ibig sabihin, mga minamahal mga kapatid, walang imposible sa Diyos, Kahit yung mga kaaway niya talaga, mga ngayupapa po sa kanya. Kaya nga, dito nga sa mahuling panahon ng tunggalian, tayong mga lingkod ng Diyos, mas prone po tayo sa gawa ng kaaway, Pero hindi po tayo matitinag kung tayo lamang ay nakakabit bilang mga sanga doon sa tunay na puno ng ubas, ang ating Panginoon Kristo. Sabi nga sa Spirit of Prophecy, lumuluhod ka pa lang, tumatakbo na, Tumatakbo na yung diablo. At panatilihin po natin yung ating pananampalataya at yung ating pakikipagniig sa ating Panginoon. Huwag mapapagot, Huwag mapapagot yung ating ugnayan bilang kumbaga sa ating internet ngayon. Kaya nga itong Zoom meeting natin ay nagiging makabuluhan at matagumpay. Tayo'y nakasuso sa internet. Kaya maraming salamat mga kapatid. Ito lamang ang aking refleksyon. Magandang umaga po. Happy Sabbath sa ating lahat. Amen. 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 Maraming salamat po, Brother Moises Canas, sa pangunguna sa pagbabasa ng chapter 19 ng 1 Samuel, at gayon din sa inyo pong ginawang reflection. Patuloy na kayo ipagpalain ng Panginoon. Meron pa po ba na nakakita or meron pong reflection or takeaway sa chapter 19? Dito po Brother Sunny, si Brother Victor ito, gusto ko lang magtanong. Dito po, kung sa bagay ay kaya po pinag-aaralan natin itong kapitulo 19 ng 1 Samuel, ay gusto ko lang po magtanong dito po sa talatang 9. Ang sabi po ay, at isang espiritong masama na mula sa Panginoon ay sumakay sa Saul nang siya ay nakaupo sa kanyang bahay, natangan niya ang kanyang sibat sa kanyang kamay at tumugtog si David sa pamamagitan ng kanyang kamay. Sa talatang 10, at pinagsikapan ni Saul na tuhugin ng sibat si David. Ang tanong ko lang po ay, ito bang masamang espiritu na to ay paano natin ipaliliwanag? Ang sabi ay masamang espiritu na galing sa Panginoon ay sumakay sa Saul. Parang ang Diyos ang
ang nag-uudyok kay Saul na patayin, paano natin po ito ipaliliwanag? Okay. Maraming salamat po, Brother Victor Garcia. May nais po bang sumagot sa ating po mga kasamang mga pastor? Nung nakaraang umaga ay na-encounter na po natin yung masamang espiritong pinadala kay Saul. Natatandaan ko yung kay Paraon na pinatigas. Good morning, Brad. Ayan, okay. Brother, Pastor Seth. Pastor Seth, go ahead po. Okay, ganda yung tanong ni Doc, So, paano ba may papaliwanag yung masamang espiritu? Pero bago yan, mga kapatid, ay mag-comment muna ako. Ano nyo, Diyos, nais ko na mag-comment doon sa 1 Samuel bago ko sagutin yung credo. Ang 1 Samuel chapter 19, mga kapatid, ay ito po ay malinaw na ipinapakita ng Diyos ang kanyang puso at paraan sa gitna ng silos, panganib at pagtatanggol sa kanya. Sa kanyang pinili, mga kapatid. Narito yung mga mahalagang aral na nais kong dalhin sa inyo, mga kapatid. Meron ako 5 puntos dito. Una, ang silos ay sumisira ng tiwala sa Diyos ay nagliligtas. Ibig sabihin, ang silos ay sumisira, ang tiwala ay nagliligtas. Si Saul po ay pinagarian ng takot at inggit. Kaya umuwi sa paninira. Kapag ang puso ay hindi nakaugat sa Diyos, kahit mataas ang posisyon, ay bumabagsak ang karakter. Ang pangalawa, mga kapatid, ang Diyos ay may mga Jonathan at Mikal sa ating buhay. Gumagamit ang Diyos ng mga tapat na tao upang maging kalungan at proteksyon. Ang tunay na panampalataya ay handang tumayo para sa tama kahit may kapalit. Kaya nga kung inyo titinan po yung chapter 19 ng 1 Samuel, makikita nyo yan. Ang pangatlo, ang layunin ng Diyos ay hindi kayang pigilan tao. Kung inyo po titinan yung 1 Samuel 19, ilang ulit na sinikap ni Saul na patayin si David, ngunit paulit-ulit ding pinipigil ang Diyos. Kapag ang Diyos ay nagtalaga, siya rin ang mag-iingat. Kaya natin daan, mga kapatid. Ang pangapat, mas makapangyarihan ang Espiritu ng Diyos kaysa galit ng tao. Kahit ang mga sundalo ni Saul at si Saul mismo ay napigilan, ipinapakita nito na ang soberanya ng Diyos ay higit sa anumang plano ng tao. Kaya nga, manatiling tapat ng mga kapatid kahit inuusig. Hindi gumanti si David, nagtiwala at umalis sa kamay. Yung kamay ng Diyos, ang hustisya at ang kabanalan ay hindi susukat sa ganti, kundi sa pagtitiis. Kaya nga sa pinakang dito sa ating Samuel, kapag ang Diyos ang pumili, walang kayang sumira sa kanyang plano. Sa gitna ng silos, intriga at banta, mga kapatid, ang Diyos ay tapat na nagtatanggol sa kanyang lingkod. Ito yung aral na nagbibigay lakas ng panampalataya noon at nananatili hanggang ngayon, mga kapatid. Kaya nga ang pinakang buod ng chapter Samuel, mga kapatid, ay nagtuturo ng tawag ng Diyos na may kasamaang proteksyon ng Diyos. Sa modernong panahon na puno ng intriga, competition, insecurity, ang mga paanyaya ng kabanata ito ay malinaw, mga kapatid. Manatiling tapat, huwag gumanti at magtiwala sa soberanya ng Diyos sapagkat ang hindi kayang pigilan ng tao ay kayang ipagtanggol ng Diyos. Ito yung pag-asa at lakas ng panampalataya noon at ganoon din sa ating modernong panahon, mga kapatid. Ngayon, kung ating titingnan yung 19 verse 9 to 10, na kung saan, katulad ng binasa kay Doc, sumasa kay Saul ang masamang espiritu mula sa Panginoon. Paano ito unawain, mga kapatid? Ang talatag ito ay madalas nakakalito, kaya mahalagang ipaliwanag ito sa isang theological, biblically
o hindi literal na sensational, mga kapatid. O, ano ang ibig sabihin ng masamang espiritu? Ang masamang espiritu dito ay hindi nangangahulugan ang Diyos ang may akda ng kasamaan. Sa Hebreyong pananaw, mga kapatid, ang lahat na nangyayari ay pinahihintulutan ng Diyos sa kanyang soberanya, kaya sinasabing mula sa Panginoon. Kaya nga, kung ating unawan, mga kapatid, ito ay espiritong pinahihintulutan ng Diyos bilang bunga ng patuloy ng pagsuway ni Saul, mga kapatid. Bakit ito naranasan ni Saul? Ano po yung sanay? Hindi ito bigla, may malinaw na espiritual na dahilan. Kaya nga kung yung titingnan, mga kapatid, tinanggihan ni Saul ang salita ng Diyos. Kung yung titingnan sa 1 Samuel chapter 15, babalik tayo sa nakaraang kabanata. Inalis ng Diyos ang kanyang espiritu kay Saul. Kung yung titingnan sa 1 Samuel 16 verse 14, di ba ba? Pinalitan ng takot, silos, galit, at paranoia. Paranoid. Yung basta paranoid, hindi ko alam kung ano yung sabihin ng paranoid, mga kapatid. Yung ikaw ba ay iniisip mo na, hindi naman yun, pero iniisip mo na, yun na yun. Kapag sa theological principle, mga kapatid, kapag paulit-ulit na tinanggihan ng tao ang liwanag ng Diyos, ang natitira ay dilim ng sariling puso, mga kapatid. Anong epekto nito? Ano yung epekto ng masamang espiritu kay Saul? Ano yung bunga? Sa 1 Samuel chapter 19, verse 9 to 10, makikita ang sintomas. Matinding galit, kawalan ng kontrol, karahasang walang katwiran, yung tawag paghahagi sa sibat kay David, mga kapatid, kung yung titingnan. Ipinapakita nito na ang problema ni Saul ay hindi ang emosyonal, kundi yung kanyang espiritual, mga kapatid. Bakit? Wala na siya sa Panginoon. Yung espiritu na parang banal ay nawala sa kanya. Kaya nga ang mahalaga, mga kapatid, bakit si David ay ligtas kahit masama ang espiritu ni Saul? Kahit si Saul ay kahit inuusig ni Saul si David, mga kapatid, ang espiritu ng Panginoon ay na kay David. Tandaan natin yan, mga kapatid. Ang masamang espiritu ay mayroong limitasyon. Hindi ito kayang galawin ang taong nasa ilalim ng protection ng Diyos. Kaya nga ang malinaw na aral, ang presensya ng Diyos sa buhay ng tao ay tunay na nakadepensa sa kadiliman. Na kahit ang espiritu ng Diyos ng kadiliman ay nasa iyong kaaway, tandaan natin, mga kapatid, mas makapangyarihan ang espiritu ng Diyos na hindi kayang galawin ng espiritu ng masama, ang espiritu ng Diyos na bumabalot sa isang taong nilulukuban ng espiritu ng ating Panginoon Diyos. So ngayon, mga kapatid, paano natin maiugnay sa panahon ngayon, sa modernong application? Yung verse 9, 10, hindi man ito literal, masamang espiritu. Sa lahat ng kaso ngayon, ang prinsipyo ay pareho. Kapag ang tao ay patuloy na tumatanggi sa Diyos, lumalakas ang galit, lumalakas yung selos, lumalakas yung depression, yung kontrol at pakawasak ay hindi niya makontrol sa kanyang sarili. Kaya kapag nararamdaman mo, mga kapatid, na ikaw'y nagagalit sa isang tao, nagsisilos ka, kung man, yung pala ang resulta ng bunga ng masamang espiritu. Pero kapag wala ang espiritu ng Diyos, mga kapatid, ang emotion ang nagahari, hindi ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, sinasabi ko sa mga kapatid, kapag naranasan mo ng hindi ka magalit, kahit anong tindi na katulad ng sa Panginoon, ibig sabihin nun, nalulukuban ka na ng banal na espiritu ng Diyos. Pero kapag ikay nagagalit pa, kapatid, tandaan nyo,
hindi pa tayo napupuspusan ng banal na espiritu. Kaya nga sa pamilya, galit hindi ginagamot. Kaya nga ang nangyayari, karahasan. Sa leadership, mga kapatid, yung insecurity, ang nangyayari, paninira sa kapwa ang naging resulta. Sa simbahan, ang kawalan ng espiritu ng simbahan, ano po ang resulta? Kaguluhan, walang pagkakaisa sa loob ng simbahan. Kapag ang simbahan nyo ay nagkakagulo-gulo na, nag-aaway-away na ang mga leader, tandaan nyo mga kapatid, baka yung banal na espiritu wala na sa inyo, yung masamang espiritu na yung bumabalot sa atin at ito ang nagiging dahilan na hindi natin namamalayan yung puot, yung inggit, yung insecurity sa ating sarili. Nabubuo yan sa pamamagitan na pinapaintulutan ng Diyos yung masamang espiritu na bumalot sa ating pusong at pagkatao at isipan, mga kapatid. Yun lang po ang aking sagot. Amen. 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 Salamat po, Salamat, Pastor Pastor Seth. Salamat din. Yes, maraming salamat Pastor Seth sa napakagandang explanation ng 1 Samuel chapter 19 verses 9 and 10. Amen. Praise the Lord. Purihin po natin ang ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay po, sa chat box, tayo po patuloy, mga kapatid. Sa chat box po, mula kay Brother Sunny Talusan. Ito po muna, mula sa ating pong headquarters. Amen. For the reading of the Word of God, grounded in the Bible, focused on the mission. Mula po kay Brother Sunny, ang kabanatang ito ay naglalahad ng kwento kung paanong pinoprotektahan ng Diyos si David mula sa pagtatangka ni Haring Saul na patayin siya. Ito ay puno ng mga aral tungkol sa katapatan ng Diyos, pagmamahal ng tunay na kaibigan at epekto ng selos. Si Saul na nabigo sa kanyang paglilingkod sa Diyos ay naging parang Satanas sa kanyang inggit kay David dahil sa tagumpay nito sa pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos. No? Ang kabanatang ito na may kaugnay sa awit 59 ay nagpapaalala na sa gitna ng pagsubok, mananatili tayong nakatayo sa pananampalataya sa mapagmalasakit na Diyos. Ang Diyos ay tapat sa pag-iingat sa kanyang lingkod. Ayan. At walang sandatang inihanda laban sa kanila ang magtatagumpay. Ang pagiging pinili ng Diyos ay hindi nangangahulugang walang panganib, kundi may kasiguraduhan ng presensya ng ating Panginoon. Happy Sabbath po mga kapatid at God bless morning. Salamat po Brother Sunny, mula kay Brother Jonathan Maglonso. Ang insecurity kapag umiral sa atin, hahantong po ito sa paggawa ng kamalian at pag di mapigil ang inggit, kapahamakan ang mangyayari kagaya ng ginawa ni Saul kay David. Amen. Mula po kay Pastor Jerry. Amen. Headquarters pala, no? Dahil join na po sila ni Pastor Ernie. Sino po ito? Pastor, Amen. Mula sa Psalms chapter 1 verse 5, therefore the ungodly shall not stand in judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Yan. Mula yan sa Psalms chapter 1 verse 5. No? Mula kay Brother Sunny Talusan, ang takeaway ko sa 1 Samuel 19 verse 9 to 10, kapag tinanggihan ang Espiritu ng Diyos, ang galit ang hawak ng sibat. Ngunit kapag kasama ang Diyos, kahit ihagis ang sibat, hindi tatawa. Amen. Brother Sunny, salamat po. Ayan, so may mga kasunod pa no sa chapter 20 bukas. Huwag po kayong mawawala, huwag po kayong bibitiw sa kasaysayan po ni Saul at ni David at ni Jonathan. At tayo po ay magpapatuloy bukas, ganito rin pong oras. So, Brother Moises, mari po bang tayo ay manalangin para po sa ating pong binasa? Okay po, tayo po yung manalangin. Minamahal naming Diyos, sa patuloy naming pagsamba, napupurihan ka namin sa karanasan ng inyong piniling si David na maging hari. Sa kabila ng tangka ng
kaaway, ng inggit ng hari. Panginoon, siya po ay inyong pinatanan. At siya rin lamang, Panginoon, na kami inyo rin pinili na inyong maging mga lingkod. Tulungan nawa kami na maituon namin ang aming paglilingkod sa tunay na Diyos ng aming buhay na aming pinaglilingkuran. Pagtagumpay nawa kami sa aming pagiging mga leader at ang aming puso, Panginoon, ay aming inihahandog sa inyo. Tulungan nawa kami sa buhay na ito. Maging tanging pagpapala kami sa aming iglesia, sa aming pamayanan, sa lahat. Ang impluwensya namin ay maging katulad ng impluwensya ng inyong mga lingkod, katulad ni Hari David. Salamat po, Diyos, sa pagdinig mo ng aming dalangin, sa pagpapatuloy pa ng aming pagsamba. Samahan kami ng banal na Espiritu at patawad sa aming pagkukulang at mga pagkakasala sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan.
Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. 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 Okay, sa pagkakataon po ito, tawagin na po natin si Doc Victor Garcia para po sa Lest We Forget. Magandang umaga po sa lahat and happy Sabbath. Muling po. Ang ating pong babasahin, ang title ay Ang Dahilan sa Likod ng Tagumpay, number 6. Ang ating pong susing talata ay masusumpungan po natin sa Apokalipsis Kapitulo 14 at talatang 7. Ang sabi po, sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghukom. Hindi lang basta isa pang denominasyon, isang kilusan ng propesiya. Ang malalim na paniniwala na tama ang pangunahing pag-unawa ni Miller sa propesiya ay nagbigay lakas sa parehong pananaw. Mula sa perspektibo ng mga Sabatarian, naligaw ng landas ang ibang mga grupo ng Adventista at sa kalaunan ay nawala ang kanilang misyon dahil sa pagtanggi nila sa mga prinsipyo ni Miller ng pag-unawa sa propesiya. Ang pagtangging ito ay nagdulot ng dalawang magkaibang tugon. Ang una ay ang pag-ayaw sa tuwirang pagpapakahulugan sa mga sipi ng kasulatan na sa malinaw na intensyon ay literal. Dahil dito, ang paniniwalang bumalik na si Kristo ay sumaid sa sigla ng pagmimisyon ng mga spiritualizer. Sa huli, kung nakabalik na nga si Kristo, ano pa ang silbi ng anumang uri ng misyon? Sa kabilang dako, tinanggihan ng mga Adventistang nasa Albany ang pagganyak sa misyon na dati nang nagbigay lakas sa Millerismo nang talikuran nila ang mga prinsipyong prophetikal ni Miller. Kasama na ang pagtanggi sa mga tumpak na propesiya ukol sa panahon mula sa aklat ni Daniel at ng Apokalipsis. Nang mawala ang katiyakan sa daloy ng kasaysayang prophetikal, nawalan sila ng paninindigan at pagmamadali. Sa bandang huli, napilitan silang hanapin ang kahulugan ng kanilang pag-iral sa iba pang mga doktrina, gaya ng kondisyonal na immortalidad. Bagamat maaaring sapat na ito para sa isang tipikal na pag-iral ng denominasyon, isinasantabi ng grupo sa Albany ang pinakasentro ng lakas na buong siglang nagtulak sa misyon ng Millerismo. Sa paghahambing, itinatag ng mga Sabatarian ang kanilang kilusan sa mismong pangunahing lakas na iyon. Hindi lamang nila pinanatili ang balangkas ng pagpapakahulugan sa propesiya ni Miller, kundi pinalawak
pa nila ito sa paraang nagbigay ng kahulugan hindi lamang sa kanilang kabiguan, kundi pati na rin sa nalalabing panahon bago ang muling pagdating ni Kristo. Ang sentro sa pinalawak na interpretasyong ito ay ang gawain ni Kristo sa makalangit na santuaryo at ang progresibong katangian ng mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. At ito po ang kanilang panalangin. Ang sabi nila, Ama sa langit, gabayan mo kami habang binabalikan namin ang nakaraan at hinaharap ng mga Adventist upang makita namin ang halaga ng apokaliptikong propesiya para sa kasalukuyang panahon ng mga Adventist. Napagtanto naming ang muling pagbubuo ng pag-unawa sa kaugnayan at kahalagahan ng apokaliptisismo para sa ika-21 siglo ang tanging pag-asa para sa isang masiglang Adventismo. Bilang refleksyon mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat na sa kabila ng kabiguan na nangyari sa paghihintay ng mga Millerites na hindi dumating ang ating Panginoong Hesus noong Oktubre 1844, ay mayroong grupo ng mga Adventistang hindi basta umayaw, kundi na natiling matibay ang paniniwala na ang propesiya sa pagkaunawa ni Miller ay tama at mali lamang ang pangyayaring kanilang inakalang magaganap, ang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Naniniwala sila sa pagkaunawa ni William Miller sa propesiyang ito. Kung kailan ito nagsimula at kung kailan ito nagtapos ay saktong sakto sang-ayon sa hula ng Biblia. Kaya po ang sabi sa ating babasahin, hindi lamang nila pinanatili ang balangkas ng pagpapakahulugan sa propesiya ni Miller, kundi pinalawak pa nila ito sa paraang nagbigay ng kahulugan hindi lamang sa kanilang kabiguan kundi pati na rin sa nalalabing panahon bago ang muling pagdating ni Kristo. Ang sentro sa pinalawak na interpretasyong ito ay ang gawain ni Kristo sa makalangit na santuaryo at ang progresibong katangian ng mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang po, ako ay nagpapasalamat na hindi po dumating ang ating Panginoong Hesus noong 1844. Dahil kung nagkataon po, ay hindi pa po ako tao noon at hindi ako makakasama na magmana ng buhay na wala. Ngayon po ay magpasalamat tayo na naging malinaw sa atin ang propesiyang ito at matutugunan natin ang babala o ang paalala sa atin na matakot tayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya dahil dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. Ito po ang tunay na tagumpay sa kabila ng kabiguan dahil dito ay nabuo ang tunay na iglesia, ang Seventh-day Adventist. Ngayon mga kapatid, ihanda natin ang ating mga sarili. Dahil kahit hindi natin alam ang saktong pagdating ng Panginoon, alam natin na tiyak ang Kanyang pagbabalik at pagliligtas sa ating naghihintay sa Kanya. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Amen. Amen. Garcia, sa babasa po ng ating pong Lest We Forget. Tayo po ay nasa part 6 na po, no? Na ang dahilan sa likod ng tagumpay na ano nga po yun. Yung great disappointment ay tinitingnan po natin na
malaking pasasalamat pa rin po, no? Blessing in disguise sa atin po, sa ating po kapanahunan. At meron pa po tayong misyon na dapat gawin upang atin pong ipamahagi, ipabalita ang mabuting balitang ito habang po tayo naghihintay sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Doc Victor Garcia, may nice pong kayong hilingan na paglingkod ang panalangin. Kung sino po gusto mag-volunteer. Kayo na po. Sige ako. Doc. Pero bago po yan, Doc Victor, basahin ko lang po si Pastor Raylord ay meron pong mensahe sa atin. Basahin ko lang po. Gaya nga ng araw-araw natin napapakinggan sa history video, today the message and mission of the church is more relevant than ever in history. Jesus is coming soon. The world must be warned. Naway hindi natin malimutan na ang dahilan ng ating pagkakaunawa ng salita ng Diyos ay dahil may misyon tayo para ibahagi ito sa iba. Amen. Doc? Ito pa po. Sorry po. No. Mula po kay Pastor Joey De Ocampo. Panginoong Diyos, salamat po sa pangako ng muling pagdating ni Jesus. Linisin mo ang aming mga puso at ihanda ang aming mga buhay upang siya'y aming masalubong ng may kagalakan. Turuan mo kaming mamuhay ng banal, tapat, at puno ng pag-ibig habang hinihintay ang kanyang pagbabalik. Busbusin mo kami ng iyong espiritu upang manatili kaming matatag sa pananampalataya at masigasig sa paglilingkod. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas na darating. Amen. Amen. Salamat po, Pastor Joey. At sa huli, ang ating pong headquarters, ang interpretasyon sa propesiya sa literal na pagbabalik ng Panginoong Jesus at ang ministeryo niya sa sanktuaryo sa langit ay nakaugat sa ating propheticong komisyon sa Apocalypse 14. Nagpapainit ito sa ating araw-araw na pagmimisyon. Grounded in the Bible, focus on the mission. Jesus is coming soon and the world must be warned. Prepare to meet our God. Amen. Ayan po, maraming salamat po sa mga mensaheng ating pong napakinggan at tayo po ay manatili sa ating pong paghihintay at ito nga po ang ating pong misyon na ibahagi ito sa ating pong mga kapwa, sa ating pong mga kapatid, sa ating pong mga kapamilya at sa iba pong mga tao. Doc Victor, ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Amang banal na mahabagin at mapagpalang Diyos, binabalik po namin sa iyo ang papuri at pagluwalhati at pasasalamat dahilan po sa iyong kabutihan sa amin at sa iyong kagandahang loob. Maraming salamat, Panginoon, na muli mo kaming pinasapit sa isang panibagong Sabat, na kung saan ay patuloy ka naming pinapupurihan sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Panginoon, maraming salamat po sa aming binasa at pinag-aralan ngayong umaga. Sana po ang mga katotohanan ito ay lalong magpatibay ng aming pananampalataya, na aming pagtitiwala sa Diyos, at maging masidhi kami, Panginoon, na hintayin ang iyong pagbabalik. At habang aming hinihintay, Panginoon, ang inyong ikalawang pagparito, kami nawa, Panginoon, ay pag-initin mo sa gawain, na aming ibigay ang aming sarili para sa iyo, na aming magamit ang lahat ng aming kung ano meron kami, at ang aming mga resources para matapos namin, Panginoon, at maging bahagi kami ng iyong gawain. Panginoon, pagpalain ang God First Morning na ginagawa sa araw-araw, na marami nawa, Panginoong mga kapatid ang makibahagi dito upang sila man ay mapagpala ng mga katotohanan at pag-aaral na aming ginagawa. Panginoon, pagpalain ng bawat isa. At ang dakilang araw na ito ng Sabat ay maging pagpapala sa amin.
Patawarin mo kami, Panginoon, kung saan kami nagkulang at nagkasala. At aming inihiling sa iyo, o dakilang Ama, na patuloy mong ibigay sa amin at puspusin mo kami ng banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hindi na ako makapaghintay na maparoon. December 27, Offertory Reading Devotional. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. Apokalipsis 21:2. Isa na lamang ang nakaharang sa pagitan natin at sa bagong lupa. Ito ay ang pagtatapos ng gawain. Isang araw, inilarawan ng isang mangangaral ang magandang larawan ng buhay sa bagong lupa. Nang matapos siyang magsermon, isang tao ang biglang sumigaw mula sa gitna ng simbahan. "Pastor, hindi na ako makapaghintay na makapunta roon." Ang ilang mga talata na ginamit ng pastor ay mula sa Isaiah 33:24, at walang mamamayan na magsasabi, "Ako'y may karamdaman." Ang bayang tumakahan doon ay patatawarin sa kanilang kasalanan. Isaiah 11:9, "Hindi sila mananakit o maninira man sa aking buong banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon gaya ng tubig na tumatakip sa dagat." At Apokalipsis 21:4, "At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon ng pagdadalamhati o ng pagtangisman o kirotman, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na." Sa mundong ito, tayo ay nagdadalamhati, naghihirap at namamatay. Ngunit sa oras na matapos na ang gawain ng pagdadala ng Ebanghelyo sa lahat ng dako at naroon na tayo sa bagong lupa, lahat ng paghihirap na ito ay magwawakas. Hindi ba't hindi na tayo makapaghintay na makarating doon? Isang bagay na lamang ang nakaharang sa pagitan natin at ng bagong lupa, ang tapusin ang gawain. Panawagan. Maging matapat tayo sa pagbabalik ng ating mga ikapo at pangakong handog batay sa persentahe na ating naitakda. Ito'y para matapos na ang gawain at makauwi na tayo sa bagong lupa. Ako man, hindi na makapaghintay na mapunta roon. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ang Diyos. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Tatapos na ang gawain, mga kapatid. Amen. Amen. Bago po natin bago po tayo dumako sa third part po, no, sa praise and thanksgiving, ay nais ko po kayong anyayahan na muli nating i-recite ang ating pong mission statement na andyan na po sa chat box. Ang ating pong mission statement, punta po kayo, i-open po ninyo ang ating pong chat upang mabasa po natin lahat ang mission statement po natin. Ready na po? Okay. Mission statement, ready. Reset po natin sabay-sabay. Mission statement, 1, 2, po. I-project ko, gusto mo? Sige po, Pastor. Hindi ko lang po ma-share. Sige po, para po makita rin ng mga kapatid po natin sa Facebook. Salamat, Pastor. Thank you. Ganda ito para tayo palagi ay revive. Yan. Ayan, kita na po, Pastor. Okay. So, antayin lang po natin mag-reflect sa Facebook para sabay po natin na makasama ang ating pong mga kapatid sa Facebook. Ayan, okay na po. Recite po natin sama-sama. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go!
Make disciple of Jesus Christ, having witnesses, proclaim to all people the everlasting gospel, and those message, In preparation for his preparation for his son return. For his son return. Our method. Our method. Bible and the Holy Spirit, communicating, discipling, healing and serving. healing, and serving. And serving. Missional Church. Amen. Amen. Mission, method, and vision ng Central Luzon Provinces Mission. Purihin ang Panginoon. Salamat po. Sa pagkakataong ito, nais po nating mapakinggan ang papuri, pasasalamat sa Panginoon ng ating pong kapatid, ang ating pong leader sa ASI, si Brother Ginoong Donnie Lustre. God's awesome first morning po sa lahat. Brother Edmond, salamat po. Good morning po. Good morning po. Good morning po. Napakaraming dapat akong ipagpasalamat sa Diyos dahil sa edad ko po ng 61 years old ay marami na pong pinaranas ang Panginoon sa akin. Subalit, nito pong nakaraang humigit kumulang 2 taon, bukod sa nakakagulat at napakabilis ng pag-restore ng Diyos sa akin mula sa kawalan ng saysay ng buhay. Marami po akong episode na gano'n dahil matigas ang aking ulo. Ay patungo sa makabuluhang paglilingkod sa Kanya. I could not just imagine na yun nga po, unang-una sa San Jose del Monte Church na aking mother church ay tinanggap po ako bilang volunteer layman. Dinala po ako sa aming distrito at naging DLA president, naging area DLA president din po. At dinala po ako sa CLTM bilang ASI president. Sa NLPUN naman po, ginawa po akong ASI vice president for communication. At inabot po ako hanggang SSD bilang ASI executive board member. Tinawag din po ako na mapabilang sa 2025 CLPM Plans and Recommendations Committee bilang member kasama ang mga ginagalang kong pastor na sila Pastor Lord Reyes, Pastor Joey de Ocampo at Pastor Aguarin. Sama-sama po naming pinag-aralan ang mga rekomendasyon ng bawat areas 1 to 5 upang maging framework po ng ating CLTM for the next 5 years. Ang mga nabuo pong recommendation ay pinagtibay ng mga delegado nung nakaraang second constituency meeting. At ang isa po doon ay yung Everyday Disciple Making Strategy. Ito po yung 5-year discipleship framework ng CLPM. Ako po ay naatasan ni Pastor Raylord na maghanda po nito. Sabi niya gawan ko daw po ng presentation, proposal at isang yung agenda. So ginawa ko po yun. At pumasa naman po yun sa ADCOM, sa EXCOM. At yun nga po, dahil pumasa po sa EXCOM, ay nasabihan po ako na sumama ka sa constituency bilang guest dahil ipepresent mo ito. So naghanda po ako. At yun nga po, nandun nga po ako nung second constituency meeting. At sabi ni Pastor Raylord, tinanong ko po, kinulit ko po siya, kailan po ako, dahil kinakabahan nga po ako, kailan po ba ako? At nabanggit po sa akin na ikaw ay kahuli-hulihan. Noong magpe-present na po ako, sabi niya sa akin, Brother Donnie, iksian mo dahil commitment service na. So yung aking 20 slides na presentation, naging 13, hanggang naging 8 slides na lang dahil kailangan nga akong paiksiin. Mayroon pong side story na nangyari na ikinagulat ko at ikinagulat ko talaga. Dahil nung ako na nga po ay susunod, lumabas po yung mga nominating committee na kung saan ay kanilang inilahad ang mga nahalal na mga direktor at member nga po ng EXICOM para po sa
next 5 years. So, binanggit po yung mga direktor at yung uli-uli ang pangalan po ay nabanggit yung Donnie. Meron naman po akong kapangalan na Donnie. Pero narinig ko po yung Donnie Lustre, napampas po ako sa akin at hindi po ako makakilos. Talagang hindi po ako makapaniwala dahil niwala man lang po sa hinagap sa aking isip na mapapabilang po ako doon sa ex-com. Nakakatakot po yung mga tao doon Talagang mga siga nga daw po yung mga yon. Natakot po ako talaga. Hindi ako makakilos hanggang si Pastor Jerry ay tinawag po yung pangalan ko. Sabi niya, Brother Donnie Lustre, lumapit ka na dito sa harapan. Talagang takot na takot po ako. So lumapit po ako, pero hindi po yun ang isang nakakatuwa. Ang nakatutuwa po noon, noong magpe-present na nga po ako, hindi ko na po alam yung sinasabi ko. Talagang nawala po. Bukod sa napakaiksi na yung binigay na panahon sa akin, nawala na talaga ako sa akin. Sa totoo lang, hindi ko po alam talaga yung sinasabi ko kung ano yung binabanggit ko. Pero purihin ng Panginoon, ito po naman po ay yung present ko pong, kung ano yung present ko, tinanggap naman po ng delegado for the next 5 years. Ngayon, bukod po doon, higit sa lahat, ang karanasan po na gusto ko pong ibahagi sa inyo ay yung pong ay unti-unting pagbabago na ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Alam niyo po, ako po, ang personality po ay sanguine choleric. No, ito po ay isang temperament. Kung inyo pong i-research, no, i-google na nyo o AI nyo man lang, malala nyo man nyo po ang mga personalidad namin mga sanguine choleric. Bagamat nakakataas ng bangko yung key strength kagaya ng magnetic charisma. Meron daw po kami magnetic charisma. Decisive kami sa aming mga aksyon at optimistic kami. Resilient ang aming pagiging optimistic at strategic din ang aming mga galaw. Subalit ang mga kagaya namin, kami po ay impatient. Dahil kami nga ay kumikilos sa bilis ng 220 kilometers per hour, madalas po akong frustrated sa mga mababagal umintindi, kumilos at magdesisyon. Subalit ngayon po sa tulong ng Panginoon ay unti-unti na ko na pong natutunang maging pasensyoso at maging dahan-dahan lalo na po sa mga taong kasama ko. Alam niyo po, nitong nakaraang isang buwan, ang kasambahay ko po ay isang Iglesia ni Cristo, si Oyet. Lagi niyang nakikita po ako. Siyempre, kasambahay ko po yun dito sa lugar ko. Kikita niya paano ako makahalubilo sa mga tao, sa mga tauhan ko, sa mga kliyente. Isang araw, meron pong kaguluhan na nangyayari. Nangyayari po sa amin. At ang naging reaction ko po, ako po ay talagang hindi umimik. Umupo na lang ako at pumikit. Alam niyo po, ang sabi nitong kasambahay ko, ito po ay hindi pwedeng sabihin ng isang Iglesia ni Cristo. Ang asawa niya po ay diakono. Ang lahat ng mga anak na Iglesia ni Cristo, ang kanyang biyanan po ay Iglesia ni Cristo. Alam niyo pong sinabi niya, Sir, mabuti na lang ikaw ay lingkod ng Diyos. Ako po ay natigalgal at natulala. Para sa isang Iglesia ni Cristo, sabihin pong ganun sa isang Adventista, ito po ay talagang himala. Ako po ay nagpuri sa Panginoon dahil nga po natututunan ko na po kahit dahan-dahan dahil hindi po ako lubhang pasensyoso, talagang maiksi pa rin po. Pero dahan-dahan po natututunan ko pong maging pasensyoso. Pangalawa, dominante. Kami pong mga sanguine choleric, kami po yung mga dominante. Dahil meron po kaming natural na kumpiyansa o confidence, ako'y kalimitang nagtitiwala lamang sa sarili ko. Sa sarili kong kakayanan, mga natutunan kong skill sets, at kung ano mang meron ako. Pero purihin po ang Panginoon, ngayon po ay natututunan ko na pong hindi masyadong magtiwala sa sarili. Ang halimbawa po nito ay tuwing ako po ay magsasalita sa harapan ng mga tao bilang speaker sa Divine Service, lesson review, at afternoon service. Alam niyo po, kwento ko lang po sa inyo, nakikinig naman andito ata si Elder yung Teddy Francisco. Ako po ay nagpaalam sa aming church sa San Jose del Monte, Bulacan dahil ni-request po ako ng Sapang Palay na tulungan po sila sa kanilang discipleship program o discipleship framework. So ang naging kasunduan,
ay yun nga po, sumulat ang ating direktor, si Pastor Marin, na dahil sa pakiusap po ng distrito namin, sumulat po sa Pampalay. At ang sa Pampalay naman po ay naglabas ng isang board resolution upang yun nga po, tanggapin ako bilang consultant nila sa discipleship plan nila. Ngayon, siyempre, kailangan magpaalam po ako sa San Jose del Monte SDA Church. So, ang naging kasunduan po, na nakalagay naman po sa board meeting, ay, sige, Brother Donnie, payagan ka namin. Pero ito ang kondisyon. Isang beses ka lang dito sa San Jose del Monte SDA Church, pero ikaw mag-handle ng lesson review, ikaw ang divine service speaker, ikaw ang afternoon service speaker din. So, ibig sabihin, lagari po ako every third Sabbath of the month. Yan, isang beses lang po kasi ako nakapunta doon. So, binabanggit ko po, sa tuwing ako po ay magkakaroon ng pagkakataon na magsalita nga po sa harapan ng iglesia, kung saan mga akong iglesia, at maging facilitator po sa isang workshop seminar, ang pinapanalangin ko po ay kabahan po ako. Kasi pag kinakabahan po ako po ay natututong umasa, tumawag at manghingi ng tulong at gabay sa ating Panginoong Diyos. Kaya mas gusto ko po, kagaya po ngayon, kinakabahan po talaga ako. Mas gusto ko po yun kasi nananalangin po ako, Panginoon, tulungan niyo po ako. Huwag po akong umasa aking sariling kakayahan, kundi kayo po ang magsalita sa harapan po nila. At ang panghuli po ay kami po mga sanguine choleric, we neglect mga detalye. Alam niyo po, nakapokus kami kasi sa big picture. So kadalasan napapabayaan po namin yung maliliit na detalye gaya ng pagiging sensitibo sa feelings ng mga kasama sa trabaho, gawain o community man. Ngayon po, ako po ay talagang nagpupuri sa Panginoon dahil natututunan ko pong maging sensitive sa feelings ng mga kasama ko. Nagiging totoo po sa akin yung sinasabi lang, it is better to be kind than to be correct. Yun po bang pagsasabi ng totoo na kinukonsider naman yung feelings ng kausap without compromising the truth. Kaya ito po yung mga maliliit na bagay, pero malaki na po sa akin itong pangkaranasan na ito na ginagawa ng Panginoon sa akin. Bukod po doon sa pagdadala niya sa akin sa maraming gawain, ang aking pinakamalaking pasasalamat ko talaga ay yung unti-unti pong pagbabago na ginagawa niya sa akin. Yun lang po, purihin ng Panginoon. Praise the Lord po. Amen. Brother Tony. Purihin ng Panginoon. Amen. Amen. Blessed. Yeah. Amen. Praise the Lord, Brother Tony. God bless. Thank you po, thank you po. Praise the Lord. Ramdam ko, Brother Donnie, na in-stop mo agad kasi nagiging emotional ka na. Oo nga po eh. Amen. Salamat po sa iyong patuloy na paglilingkod, Brother Donnie, at pagpalain po kayo ng Panginoon at ingatan sa inyo pong paglalakbay. Saan po kayo pumupunta ay mag-ingat po kayo palagi. Salamat po, Kuya Donnie. Si Kuya Donnie po ay bata pa lang ako ay bata pa lang. Hindi, isa yan sa mga kasama po namin nung ako po ay naging converted no sa bilang SDA sa Sampaloc Church at yung kanya pong ilan sa mga anak po niya ay naging kasama ko rin po nung nagsisimula rin po ako maging active sa AY. So salamat po Kuya Donnie at part po kayo ng akin din pong training. Hindi po ba? Salamat po. Praise the Lord po. Salamat po. Si Pastor Nelven ay wala po ngayon kaya mayroon pa po tayong ilang mga minuto ng pasasalamat. So kung may nais po kayong ibigay pasasalamat sa ating Panginoon ay babasahin po natin ang ating pong mga Thanksgiving sa chat box, gayon din po sa ating pong Facebook Live. Meron na po ako nakita nito mula sa CLPM headquarters. Marahil ito po ay kay Pastor Jerry galing. Thank you Lord, masarap ang tulog ko kagabi katabi ng aking masasayang anak at maganda at mabait na asawa. Amen. Amen. Praise the Lord.
Ayan. Amen, Brother Donny. God bless your ministry mula kay Brother Teddy Francisco. Mula kay Pastor Ranel Pepito. Amen po, Coach. Amen. Mula sa ating headquarters, thank you Lord sa mga kapatid na nagbigay na kanilang building up for mission partnership ng CLPM. Salamat po sa pinadalang isa pang check na 500,000 pesos. Wow. Amen. Praise the Lord. Mula po kay Brother Moises Canlas, pasasalamat po, nagdaos ng 14 na taon ng aking bunsong anak na lalaki, JC Jewel Canlas. Praise the Lord. Amen. Isa pa rin pong pasasalamat at ngayon pong araw ay pinadiriwang ng Cabiao Adventist Church ang 99th anniversary. Purihin ang Panginoon. Naway patuloy po silang patatagin ng ang kanilang pananampalataya para lalong lumabong ang kanila pong iglesia. Yan, sa Cabiao Adventist Church, congratulations po at happy anniversary po sa inyo dyan. Happy anniversary po mga kapatid. God bless you all. Yeah, Magmisyon. Amen. 99 years, isang taon na lang ay centennial na. Mula kay Pastor Raylord Reyes, Amen. Purihin ang Diyos sa kanyang paghubog at paggamit sa iyo, Brother Donny. Salamat po, Pastor. Marahil ito ay kay Pastor Jerry Galing. Amen. Thank you, Brother Donny. Nakaka-inspire po kayo at ang patuloy na paggamit sa inyo ng Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Praise the Lord. Thank you po. Kay Pastor Ernie Marin, amen. Powerful testimony. Yeah. Thank you po, Pastor Ernie. Mula kay Brother Sonny Talusan, praise God, bro. Yeah, salamat po. Mula kay Mami Net Lazaro, amen. Elder and coach and friend, Don Ilustre, amen. Praise God po. Mula kay Brother Salino Eriria, thank you, Lord, for giving me another day to live. You wake me and give me a chance to participate in God First Morning Devotional this morning and heard the beautiful testimony of Brother Don Ilustre. Yan, wala yan kay Brother Sunny Erilia. Salamat po. Praise God po. Facebook, thank you sa Facebook po ay meron din salamat. Praise mula kay Sister Zerin De Leon Ancheta, praise the Lord na ibigay po namin ang mga pledges po namin sa church for the year. Tunay nga ang part lang natin ay mag-say yes and God will provide. Amen. Dayan kay Sister Zerin Ancheta. Ayan. Sa mga nasa Facebook, magpadala po kayo ng inyong pong mga mensahe at atin po yung babasahin kung meron po tayong oras at makita po natin kaagad. Mula kay Pastor Ranel Pepito, praise God for this daily virtual worship every day. Merong fresh na experiences na nagbibigay inspiration sa pagmimisyon. Amen. Thank you po, Pastor Ronel. Yan, si headquarters po. Amen, amen, amen. Paulanan natin ng puso ang platform sa pagpuri sa Panginoon. Amen. Pwede po natin gawin. Sabay-sabay po tayo. Heart react po tayo bilang po papuri sa ating pong Panginoon. Yan. Ang ganda. Ang daming mga heart. Salamat po. Okay, meron pong pinadalang panalangin muli si Pastor Joey. Pag ito po yung message at prayer po ay kailangan po natin itong basahin ng isang panalangin. No? Lord, make me a blessing. Use my life for your glory. Let my words bring hope, my actions bring love, and my presence reflect your grace. Where there is pain, use me to comfort. Where there is darkness, use me to shine. Shape my heart to serve, to give, and to obey you. In Jesus' name, amen. Amen. Salamat po, Pastor Joey de Ocam. Ayan. So, mga kapatid, nabasa ko na po ang mga Thanksgiving sa umagang ito at marahil ay oras na para po sa ating pong Garden of Prayer
Muli ako po'y mananawagan kung sino po ang nais na maglingkod sa adoration at confession, taas lang po ng kamay. Habang po naghihintay tayo ng magbo-volunteer, nagpapahabol po si Brother Jonathan Maglonso. Thank you Lord sa pagtawag sa paglilingkod at tulong ng God First Morning na maraming kaalaman at aral sa araw-araw. Thank you Lord. Amen. Okay, so nandyan na po ang ating po mga prayer requests. Ipanalangin po natin si kapatid na si Sir Mar Resultay. Siya po ay nakatakdang operahan mamaya. May nabali pong buto sa kanya pong kamay. Siya po ay na-aksidente. At ayun po kinamusta po ko po siya kaninang umaga at yun po, no, mamaya po ay kailangan siyang operahan sa kamay. So ipanalangin po natin siya sa ating po mga personal na prayers din at kasama na rin po siya sa ating pong prayer list na andyan po sa ating pong chat box. Brother Edmond? Opo. Panawagan na rin po mga kapatid, hindi naman ho siguro kalabisan. No? In behalf of the Resultay family, si Sir Mar po, Resultay ay nangailangan po ng financial assistance. So ito na po siguro yung paraan para makapag-express po tayo ng pasasalamat sa Panginoon na meron tayong potensyal, kahit konti lang, na ipadala po natin tulong para po sa kanyang operasyon. Siya po ay isang teacher natin sa Adventist Elementary School sa Dinalupian. So, isend po natin yung expression ng love natin, just a little lang mga kapatid. Pumiraso lang tayo ng konti sa ating mga natanggap na aginaldo. Salamat po, God bless you po mga kapatid. Thank you po, Pastor Jerry. Okay po, taas po ng kamay. Wala po ako na-assign pasensya na po. Pero ako po naniniwala na meron pong mag-volunteer sa adoration at confession. Sino pa? Ako na lang, Brother Edmond. For Ernie, sa adoration at confession. Sa thanksgiving at supplication, Brother Sunny, tama po? Adoration na lang po, bro. Okay. So, adoration and confession sa Brother Sunny Talusan at Pastor Ernie, kayo po sa thanksgiving at supplication. Okay. Salamat po. Mga kapatid, tayo po ay sama-samang manalangin. Brother Sunny. Kaanga po namin Diyos. Pinupuli po namin kayo. Sa umaga po ito. Ang inyong pong kabutihan, ang inyong pong haba ng pag-ibig at patuloy niyo pong pinagkakalog sa amin. Kayo na po ang nagbibigay ng buhay sa amin. Kayo po ang patuloy na nag-iingat at gumagabay sa aming araw-araw po ng buhay. Kaya nga po ang kataas po ay binabalik po namin sa isang banayatan sa abang po ito. Amang banal sa mga ostin po ito, amin po inilalapit ang aming po mga sarili sa inyo. Pagpatawad niyo po Ama ang aming po mga pagkukulang, pagkakasala na aming po nagawa. Na sa mga pagkakataon kami po ay hindi po nakapag-aaral na inyo po mga salita. May mga pagkakataon na nakakalimutan po namin manalangin sa inyo. Panalangin po namin Ama sa umaga ito, dalangin po namin sa inyo. Pagpatawad niyo po Ama ang aming po mga ganung bagay na aming po nagagawa sa inyo po banal panin.
At sa mga oras din po Ama ito, kami po lumalapit sa inyong pambananapan, nagpapasalamat sa kalakasan at panibagong buhay na pinagkalubin sa amin sa umaga po ito. Salamat o Ama sa buhay at karanasan na patuloy ginagawad niyo sa bawat sa amin. At sa araw po ng Sabat na ito, nakasampung nawa ang bawat isa ng mga pagpapala, mga pagkain spiritual na aming pong patuloy na kinakailangan upang sa ganun Ama ang aming pong pananampalataya, ang aming pong pagkakilala sa inyo at patuloy lumago. Patuloy nawa kami pong gamitin, Ama, ang aming pong mga sarili, ang aming pong mga talento, ang aming pong mga pananalabi sa ikalalago po ninyo pong banal na gawain. Upang sa ganun Ama, maraming pong kaluluwa ang madala sa iyo pong bananapan. Nagpapasalamat din po kami Ama sa mga pagpapala na patuloy pinagkakalob sa amin. Sa magandang kalusugan na patuloy niyo pong pinararanas sa bawat sa amin. Salamat din po Ama sa mga pagsubok, problema at mga karanasan na nagpapatuloy na nagpapalakas ng pananampalataya ng bawat sa amin. Salamat din po Ama sa mga kaibigan, mga kaaway na nagbibigay din po sa amin ng karanasan upang kami patuloy na magtiwala at patuloy pong maglingkod sa inyo. At umaasa po kami Ama na sa umaga ito ay inyo pong gabay at pagpapala ang patuloy pagkakaloob sa bawat isa po sa amin. Dakilang Diyos, sa oras pong ito, kami po nagpapasalamat sapagkat kami inyong pinagkalooban ng lakas at buhay upang kami patuloy na makaranas ng inyong pangunguna at paggabay. Sa oras pong ito, Panginoon, aking pong ipinapanlangin at pinasalamatan sapagkat ang Iglesia ng Cabiao ay magdaraos ng 99th year anniversary. Kayo po ay napakabuti sa mga kapatid. Kayo po ay napakabuti sa mga leader ng Iglesia. Kayo po ay napakabuti sa kanilang mga manggagawa sapagkat inyo po silang inilalayan upang lalo po silang magpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Ikaw rin po ang manguna sa kanilang 99th anniversary speaker na si Pastor Gatos, na ito po ay magpapasigla at magpapalakas ng kanilang pananampalataya upang lalo po sila maging tapat at sumuporta sa inyong misyon. Sa oras pong ito, Panginoon, namin pong ipinapanalangin ang inyong mga anak na sina Brother Moses Canlas, Dr. Vic Garcia, and Brother Donny Lustre. Salamat po, Panginoon, sa kanilang pagtatapat. Inyo silang ginagamit sa kanya-kanyang kapasidad upang sumulong at sumuporta sa kanilang iglesyang kinakaaniban upang lalong nilang ipagkaloob ang kanilang mga talento sa inyo. Aba rin pong isinasama sa panalangin ang CLPM Headquarters, Every Family a Builder. Salamat po at may mga programa po kaming ganito upang tumulong at sumuporta sa inyong misyon. I-bless niyo po ang bawat pamilya na nag-commit ng kanilang tulong pinansyal para tumulong at sumuporta sa pagpapagawa ng inyong misyon. Ikaw pa rin po ang manguna sa mga pamilya na hindi pa nagtatalaga. Kayo ang siyang manguna sa kanila, Panginoon. Alisin niyo po ang kanilang pagdadalawang isip, kundi sila ay mag-focus sa inyong mga pangako na hindi niyo kami pababayaan at inyong i-provide ang kanilang kailangan sa araw-araw. Aba rin pong pinapanalangin ang KLAA at ang lahat ng mga Adventist school sa CLPN. I-bless niyo po ang mga administrator
ang mga principals, mga teachers, mga magulang at mga estudyante upang lalong sumulong at umunlad ang inyong misyon. Habang rin pong ipinapanalangin ang inyong piniling Education Department Director, si Ma'am Susie Bidida, na sa kanyang pahunguna ay lalong sumulong at umunlad ang inyong mga paaralan dito sa CLPM. Habang rin pong isinasama sa panalangin ang church building sa Umpukan, San Ildefonso, Bulacan, na ito po ay spearheaded by San Ildefonso Church at ng North Bulacan 2 District. Panginoon, kayo po may mga ginagamit ng mga kapatid upang ipagpatuloy ang pagpapatayo ng simbahang ito. Kayo po ang siyang patuloy na magpala sa kanila. Ano man tulong na ibinibigay ng mga kapatid, ito man ay malaking bagay o maliit na bagay, kapag pinagsama-sama, ito ay malaking tulong upang mabilis na maitayo ang iglesia sa Umpukan. Kaya rin po ang manguna sa kanilang district pastor, si Pastor Marlon Sakdalan, na sa kanyang pangunguna with the elders of the district at mga kapatid, sila magkakatulong-tulong upang maitayo ang inyong iglesia sa lugar na iyon. Ang kanilang church planter, si Pastor Jerome Kero, ikaw po magpapala sa kanila. Ama rin pong isinasama sa panalangin ang nalalapit na Mission Reach 2026 nagaganapin sa January 11 sa Balibago Seventh-day Adventist Church. Kayo po ang manguna sa mga delegado, sa mga pastor, sa mga NDRI leader, sa mga prinsipala, sa mga elders, at sa iba pang mga a-attend. Sa mga speaker from CLPM, Office, Union, and SSD. Ihanda po ang aming puso, Panginoon, upang aming makita ang kahalagahan ng Reach 2026 mission upang lalo kaming sumuporta at lalo kaming maging malapit sa inyo. Aba rin po ang isinasama sa panalangin ang BOY sa South Aurora District, Barangay Ditique, San Luis, Aurora. I-bless niyo po ang tagapagsalita. Dito po, Panginoon, ay may ilang mga BOY, Bangkal, Malite, Valdez, De La Paz, Tarlac, Dipakulaw. Panginoon, kayo po ang manguna sa lahat ng mga speakers, sa lahat ng committee, sa lahat ng mga kapatid na sumusuporta, at sa lahat ng mga nakikinig na kanilang interest sa gabi-gabi, sa kanilang Bible study, sa araw-araw. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Gabayan niyo po sila. At mga nakikinig ng mga interes gabi-gabi ay kilusin po ng banal na Espiritu upang kayo ay kanilang tanggapin bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Ikaw rin po ang manguna sa kanilang mga EY leader at lahat ng mga kabataan na sumusuporta. Nawa, Panginoon, kayo ang siyang magbigay sa kanila ng katalinuhan. At kung may mga kabataan pa po sa CLPM na nagtanais na magbuo ng mga BOY in the future, kayo rin po ang manguna sa kanila, Panginoon. Aba rin pong sinasama sa panalangin ang crusade sa Upig Church from December 19 to January 3. Panginoon, ikaw po ang manguna sa mga kapatid po namin sa iglesyang ito, sa mga speakers and coordinator. Aba rin pong isinasama sa panalangin ang North Bulacan 2 Bagong Baryo sa Ildefonso, Bulacan. Kanilang ginagawang pangaral, Panginoon, kasabay po sila ng Upig. Ikaw po ang magpapala sa kanila. Ang crusade sa Balubad
na ito ay sponsor ng Evos Church. Kayo rin po ang manguna, Panginoon. Sa Santa Maria, Bulacan, specifically sa Lina 1, kayo po ang patuloy na gagabay sa kanila. Salamat po sa mga iglesyang ito na ginagamit sa pangangaral upang ibahagi ang katotohanan. Amin pong isinasama sa panalangin si Brother Ace and Divina Lacaba na kanila pong kahilingan ay inyo po silang pagkalooban ng mga supling upang lalo silang patuloy na magkaroon ng buhay na malapit sa inyo. Amin pong isinasama sa panalangin si Sir Mar Resultay na siya po ay na-aksidente. Kayo po ang patuloy na manguna sa kanyang kalusugan, Panginoon. Sa anumang gagawing procedure sa kanya, ng doktor, ikaw po magpala o dakilang Diyos. At abarin pong isinasama sa panalangin ang kanilang pinansyal na pangailangan. Kayo po ang manguna sa mga kapatid upang sumuporta at tumulong sa aming pong minamahal na guro. Amin pong isinasama si Sister Lina Barredo na siya po ngayon ay nasa ospital na magkaroon po siya ng fast recovery from her injury. Panginoon, kayo po ang manguna sa aming magulang pong ito. Ikaw rin po ang manguna sa kanyang mga anak na patuloy na sumusuporta. Bumibisita sa araw-araw, ingatan niyo din po sila, Panginoon. At salamat din po sa mga kapatid, manggagawa na bumibisita sa aming magulang pong ito. Ito nagbibigay po ng encouragement sa kanila. Si Sister Celia Monsayak, ano po ang kanyang naramdamang sakit sa oras na ito? Inyo po siyang hipuin ng kanang kami ng kagalingan upang kanyang maranasan ang pagaling. Si Brother Danilo Isguera sa kanyang recovery mula sa kanyang operation. Panginoon, kayo po ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa kanya. Inyo siyang tulungan upang lalo siyang magkaroon ng magandang pangangatawan. Inyo rin pong i-bless ang kanyang mga mahal sa buhay na patuloy na sumusuporta sa kanya. Sa mga kapatid na patuloy na sumusuporta sa kanya through prayer and financial assistance. Panginoon, ikaw rin po ang manguna sa kanila. Naway patuloy niyo pong i-bless si Brother Dan sapagkat alam niyo po na siya inyong ginagamit sa kanyang kapasidad upang sumulong at umunlad ang inyong misyon. Aba rin pong sinasama sa panalangin si Sister Benedicta Ramos. Kayo po ang manguna sa kanya, Panginoon. Si Lucille Montojo, na bunsong anak ni Pastor Jimwell. Panginoon, kayo ang manguna sa aming anak pong ito. Aking po siyang itinataas sa inyo. Na patuloy na samahan sila sa kanilang malaking pagsubok na ito, sa kanilang pamilya. Patuloy pong palakasin ang kanilang pananampalataya, especially ang kanilang buong sambahayan, na sila po'y patuloy na magtiwala sa inyo. Patuloy silang manghawak sa inyong mga pangako upang kapag sila ay nakasurvive sa pagsubok na ito, lalo silang maglilingkod ng may katapatan. Lalo silang magkakaroon ng buhay na malapit sa inyo. Aba rin pong isinasama sa panalangin si Pastor Seth Pablo. Ano pong kanyang naramdaman na ubo, Panginoon, inyo na pong alisin. Mari po siyang gumamit ng iba't ibang mga gamot o alternative medicine. Ito po'y makatulong, Panginoon, upang lalo siyang gamitin mabuting instrumento sa pagbabahagi ng katotohanan. Sister Jackie Lutimon,
Panginoon, kayo rin po ang manguna sa kanyang karamdaman. Kayo ang siyang patuloy ng manguna sa kanya upang mawala na po ang kanyang bulutong at patuloy siyang makapaglingkod sa inyo. Si Llewellyn Abbas, Panginoon, kayo ang siyang manguna sa aming kapatid pong ito. Ang aming minamahal na kapatid na Helen de los Santos, ingatan niyo rin po siya, Panginoon. Kung ano man po ang kanyang naramdaman ngayon, patuloy po siyang hipoy ng kanang kami ng kagalingan at patuloy na maging malakas, hindi lamang sa pisikal, kundi sa pananampalataya. Si Sister Lucy Crisologo, Sister Pearl Malit, Sister Mima B. Gada, Maxine Mayor Ocampo, Ibelia Bandado, Michelle Talastas, Jetro Quillo, Sweet Galang, Alria Navarro, Ramon Rojas, William Bacani, Rolando Simapranca, Christine Bigmudo, Susana Garcia, Neil Preer, Leonora Correa, Rhea Valdez, Banar Rilaya, Casilin Torres, Cecilia Monsayak, and Sister Cristina Aguilar. Ang mga pangalan ko pong nabanggit, Panginoon, ay may iba't ibang karamdamang naranasan sa kanilang buhay. Ikaw po ang patuloy na manguna. Patuloy niyo po silang samahan, Panginoon, at hipuin ang kanang kami ng kagalingan upang kanilang maranasan ang inyong pagaling at sila'y magpasalamat sa inyo. Sa oras pong ito, o dakilang Diyos, salamat po sapagkat kami nananalig at nananampalataya na inyong dininig ang aming panalangin. Ito po'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saves. Christ so loved the world that he gave his life. This truth we shall proclaim. Grounded in the Bible, focused on the mission till we see him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here he comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. We've been called to pray for the latter rain and to walk in unity. Hand in hand we stand all across the land, reaching for the world to see. He's the great I am, he is Lord of lords, worthy of our highest praise. Wonders will be seen as the Spirit leads, if all believe.
hilingan po natin si Pastor Ranel sa closing prayer. Let's pray. Dakila namin Diyos na mapangyarihan sa lahat, may-ari na aming buhay. Salamat muli sa pagkakataon na pinili niyo po bangunin ang bawat isa narito sa platform na ito upang muli amin pong ilagak ang aming papurit pasalamat po sa inyo. Salamat din sa God First Morning na ito na pinagkalooban niyo kami ng panahon din muli. Amin po mapakinggan ng mga inspirasyon. Isang Sabat na morning na puno po ng pakahulugan sa aming mga buhay. Magandang pasimula upang aming tanasin ang inyo pong banal na presensya, ang inyo pong kabanalan, ang inyo pong pagpapala, lalo tigit sa lahat, Panginoon Diyos, ang inyong pamamatnubay sa magitan ng banal na Espiritu sa araw na ito. Salamat sa pagkakataon muli, Panginoon, na muli sa araw ng Sabat na ito, ang inyong pong bendisyon na ibubuhos niyo po sa amin, ang inyong pong mayamang biyaya aming tanasin. Higit sa lahat, O Diyos, na mapuspos kami ng banal na Espiritu upang kami po ay matapang na magmimisyon. Isulong po ang mga gawain inyo pong sinasabalikat sa aming misyon. At amin po itong tanggapin at alam po namin na kayo gagawa sa aming mga buhay. Ang amin lang po, Panginoon, ay magpasyang magpasakop sa inyo. Salamat din, Panginoon Diyos, sa pagtugon ng mga panalangin ng aming po mga kapatid. Dalawin sila po ng anumang kailangan po na, kagalingan man, material na pangailangan, higit sa lahat, sama-sama kami lumago sa spiritual. Tulungan niyo po ang aming batang misyon na sa inyo po, Panginoon Diyos, pamamatubay sa takdang panahon. Inyo po gamitin ito upang mas malawak pa ang sasakuping may papaabot ang inyo pong banal na mensahe. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon din. Tanggapin niyo mga panalangin sa araw na ito. Pagpalain namin bawat ang isa at itago niyo po sa krus ang aming mga buhay. Maramdaman namin, maranasan namin ang araw-araw na pagpatawad po ninyo upang walang maging walakid sa aming pagmimisyon mula ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat po. Sama-sama nating banggitin ang ating pong CLPM Vision. Every church, ready, set, go. Every church, I am missional. I think believe for this mission. We will go. Never be last. Sir Joey. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, magpakasakdal kayo, mga aliw kayo, mga kaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw ng Sabat na ito. Amen. 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 At sabihin niyo din, Pastor Joey. Amen din po. Happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath po sa ating lahat. Sabat po. Salamat po sa lahat. God bless po. God bless you. Pastor Seth, see you later. Sakla ka. Yo, ingat po. Sister Irma, Sister Net. Sally, wala ka kahapon. Happy 99 years, Kabiyaw. Thank you po. Bye po. Happy birthday po sa anak ni Brother Moses. Oh, Ay, happy birthday po. Invited pa kami dyan. Good morning. Birthday po. Brother Moses. Happy birthday po sa iyong anak. Mga kapatid. Sabbath, good morning. Happy birthday, Pastor Seth. Sabat. Sabbath daw, sabi Tayo ni mga Master. kapatid. Ito sa ating mga biyahe. Sa ating mga biyahe, God bless you po. Nakita ko rin ang brad kong pogi. Sabbath at Rebecca. Bisa ko. Bye po. Ay, ito po. Ginawa ng radyo. At dyan nagtatapos ang ating God First Morning Devotional at purihin ang Panginoon. Isa na namang masarap na umaga. Ang panibagong buhay, kalakasan at pag-asa na nagmumula sa Panginoon. At bukas ay patuloy tayo na-invite mga kapatid
ng Holy Spirit. Hindi ako nag-invite sa inyo mga kapatid. Ano? Hindi ko naman daw kayo kakilala personal. Ang nag-invite sa inyo si Jesus, pinasabi lamang sa akin. Magandang umaga. God first morning po sa atin lahat.